Good day everyone! Ako si Tita Wena, ang creator ng Wina TV. At siya nga pala, ex-OFW ako. 27 years plus akong naging OFW. Nakapalipat-lipat ako ng kung saan-saang bansa. Pero, sad to say, wala akong naipon. Kasi nga, pinag-aral ko mga kapatid ko, mga pamangking ko at mga anak ko, pati na rin ang sarili ko. So, nag-for good ako sa Pilipinas na walang naiipon. Meron ako kunting naipon. Pero hindi inaasahan, nagkaroon ng cancer ang kapatid ko. So, naubos din sa kanyang gamutan. So, nakakalungkot isipin na yung mga pinag-aral ko, buti na lang yung isang anak ko, yung bunso. So, hindi man siya nakagraduate ng college dahil gagraduate na sana siya ng college that time, pero nagkaroon ng fractured ang kanyang elbow. Pero siya yung tumutulong sa akin ngayon. And there are times na nalulungkot ako kasi lahat ng mga pinag-aral ko, hindi nila binabalyo yung aking pinaghirapan. I mean, sinabi ko sa kanila, napakahirap na naging trabaho ko sa abroad, paglalabas ko sa hospital, kasi I'm a caregiver and at the same time patient therapist, and I've been working in the hospital for decades. So sabi ko sa mga pinag-aral ko, mga pamangkin ko, and then kasama na rin doon yung panganay ko, no? Sabi ko sa kanila, i-value nyo yung pinag-aralan nyo kasi hindi ganon kadali yung pinagdaanan ko para kayo ay mapag-aral ko. I mean, paglalabas ko sa hospital dahil, alam mo na, kahit nasa abroad tayo, no? Kahit na nga, ang mentality ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas ay pag yung nasa abroad ang kapamilya, akala nila, bubuka lang ba yung mga kamay ng OFW? Babagsak na yung pera? Hindi po ganon. So, extra effort pa po kami mga OFW, no? Para mas lumaki ng konti ang aming kinikita. Means, para lang pag yung pagkikibot ng kapamilya dito sa Pilipinas na kailangan ng pera, kahit papaano may maipadadala kami na hindi na namin ipag-low loan pa yon. Dahil pag hindi namin ginawa yung mga part-time, every time na may cool and then kailangan ng ganito extra financial, napupuno kami, nababaon kami sa loan hanggang nalulunod na kami sa loan. So, ako, para hindi ako dumating sa ganung pagkakataon, kahit pagod na ako, kahit gusto ko nang gumapang sa hirap, no? Yung tipong nagba-blurry na yung tingin mo, yung hindi mo na halos maunawaan yung iyong nakikita sa kalye. Pero, talagang pinipilit ko pa rin makapag part-time. Dahil kailangan ko magkaroon ng konting savings. Kasi para pag yung tumawag ang mga taga-Pilipinas, so kahit pa paano may ipadadala ako, so hindi ko nakakailanganin pang manghiram ng manghiram sa lenders company. So, yung mga pagkakataon na yon ay napakahirap sa akin. Pero ang nakakalungkot doon, yung mga pinag-aral ko, ngayon na nandito na ako sa Pilipinas, hindi ko makita na binabalyo nila ako. So, dahil wala na akong silbi sa kanila, I mean, hindi na nila ako mapapakinabangan, parang shadow na lang ang tingin nila sa akin. Means, pag yung mini-sage ko sila, I mean, hindi naman ako nanghihiram kasi hindi nga ako yung tipo ng tao na mahilig manghiram. Not unless na kailangan ko at kailangan ko mai-survive na buhay. Pero kung sa mga simple-simpleng pangangailangan lang din, hindi ako nanghihiram talaga. Pero pag mini-message ko sila, hindi nila binabasa yung messages ko. Nakakalungkot, no? And then, maalala lang nila akong i-text pag yung manghihiram sila ng pera. The fact na alam nila na wala naman na akong trabaho ngayon, wala akong source of income. Pero nakaka-text and call pa rin sila sa akin para hiraman nila ako, no? So, siyempre ako, ang sagot ko, alam na alam nyo naman na wala naman akong source of income ngayon dito sa Pilipinas. Dapat kayo nga magbibigay sa akin kasi napag-aral ko na kayo. Pero walang response yun, ano? And then dun lang nila ako naalala pag yung magbabaka sakali sila na baka may mahiram sila ulit. Pero yung term na hiram, lista sa tubig yon, mga kaibigan ko. 27 years plus ako nag-OFW hanggang nakabalik ako ng Pilipinas.
Pag yun nanghihiram sa akin ang bawat isa, sasabihin hiram. Pero nising kunduling, wala nakakabalik sa akin nun. Ang masakit pa, walang nanghihiram sa akin ng 100 sa 500, 1,000, ganyan. Wala. Puro, yung, alam mo, pinakang mababa na hiram nila sa akin, 5,000. 5,000, 10,000, 15, 20, hanggang 50. Mayroon pa nga 70,000. Honestly speaking, nising kunduling, wala nakabalik sa akin nun. Noong mga time na nasa abroad ako, parang okay lang sa akin yung ganon kasi mayroon naman akong income every month, no? So, kahit hindi nila ako bayaran, iniisip ko na lang, hindi bali may trabaho naman ako na ini-expect ko na mag-earn ako monthly. But this time, wala na akong income, no? Pinaglilibangan ko na lang itong mga halaman ko na to. Ayan, pag medyo nadidepress ako, nalulungkot ako. Ayan, yung mga halaman ko na yan, tinitingnan ko na lang. Ayan, yung mga halaman ko na yan, talagang tinatsaga ako yan. Every morning. So, didiligan ko yan ng hugas bigas, and then afternoon, hindi naman every day, every other day lang, pero yung watering ng tubig, araw-araw ko yan dinidilig, pero yung kanilang iron, at least twice a week in iron ko yan, no? So, binibigyan ko sila ng iron, and then kinakarbon ko yung kanilang soil at least once every 2 weeks para sila ay gumanda ng ganyan. At yung mga halaman ko na yan, nakakapagbigay sila sa akin ng saya. Very distressful sila, no? Ayan, so, yung itong mga halaman ko na yan, at hindi ko pa maintindihan kahit wala na akong source of income dito sa Pilipinas, pag may nanghihiram sa akin, hindi sila naniniwala na wala akong pera. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Pag sinabi mong wala akong pera, pasensya na. Parang, yun talaga hindi sila naniniwala. Pagtatawanan ka pa, no? Sabi na, ikaw pa nawawala ng pera. Parang sabi ko nga, bakit naman hindi? Bangko nga nawawala ng pera. Ako pa kaya ay human being, So, dito sa pagkakataon na ito, kaya naka-sombrero ako. Ayan, sinama ko lang muna sa film ko itong aking mga gumamela. Ang gaganda, Ang gaganda nyo. Ayan, at dito nga sa pagkakataon na ito, pagkatapos namin dito, ay aakyat kami doon sa aking kabundukan. Kasama ko nga pala ang aking brother Renante. Yan, shout out my youngest brother. Napakabait ng youngest brother ko nito, guys. So, ito yung nakakaunawa sa aking kawalahan. Pag yung nalulungkot ako, dahil alam niya nalulungkot ako, so ayan, dadalhin niya ako sa bundok. Ayan, so maglulong ride kami. Ayan, so tumatakbo na kami papuntang kabundukan. Ayan, very rough, no, yung road nun. So, medyo shaky, no? So, pero nag-enjoy ako, guys, kasi breezy. Ang sarap ng hangin niya, sariwan-sariwa. So, ayan, nakita mo, no? Very breezy. Ang sarap mag-ride. Ayan, diba? Very smooth naman magpatakbo ang aking brother, guys. So, tingnan niyo yung mga puno ng niyog, diba? Napakasayang tingnan. At doon nga sa aming pupuntahan na bundok, ay very excited na ako. Mamumuti kami ng star apple. At mangangain kami ng buko. And yes, habang kami ay nagra-rides, ini-imagine ko na yung buko na kakainin ko at star apple na aking puputihin. And ini-imagine ko na rin kung paano ako aakyat. So, hintayin nyo lang hanggang kami makarating doon. At pupuntahan natin right away yung aking kayunituhan doon. At pakikita ko rin sa inyo kung paano kami mag-harvest ng kayunito. Yes, di ba? So, ayan, guys. But meanwhile, samahan niyo muna ako na mag-enjoy dito sa ating riding. Yes, showing to all of you guys ang blessing ni God na kalikasan. At dito nga ay napadaan kami sa palayan. And yes, napakasarap ng simoy ng hangin dito. Gusto ko talaga yung amoy ng palayan, guys. Yung breeze ng hangin na nanggagaling sa palay. May kakaibang relaxation na nagbibigay sa puso ko at isipan. Talagang nare-relax talaga yung aking heart and mind, no? Parang nare-recharge pati ang aking kaluluwa. Yes.
Talagang, I really appreciate it. I love it so much. Yes. Yan, tinan mo. So, kung napapansin nyo na medyo nag-slow kami ng takbo dyan. Kasi sabi ko sa brother ko, enjoy ko nga yung amoy ng palay. Kasi, ang bango-bango niya talaga. Ayan. At habang ako nga ay nagtitake ng photo dyan, ay medyo kunukunan ko rin yung clouds. Ayan. Kita nyo yung palayan, no? Ang gaganda. Super healthy. Ayan. Ito naman, mga bulaklak. Mga wildflowers yan, guys. Ayan. Look at the rice. Ayan. So, yung mga rice ay buntis na. Soon. Pahinog na yata yan. Pahinog na. Yes. Pahinog na sila. So, praying na hindi na sila madaanan ng peste, para makaharvest naman ng maayos yung nagtanim. So, ayan. Alam nyo guys, nung ako ay nasa abroad pa, every time na umuwi ako ng Pilipinas, lahat ng mga nadadaanan ko na palayan, papunta ako doon sa lola ko, no? Pagbalik ko, bibili ako ng isang sakong bigas at mga groceries. Purposely umuwi ako ng maaga. Kasi yung isang sakong bigas at groceries, pinaghahati-hati ko yon doon sa mga farmers. Yes, yung mga nagtatanim. Kasi yung mga pagkakataon na pumupunta ako sa lola ko dati, tapos na sila makapag-ani, naglilinis na lang sila ng tubigan. So every time na dadalawin ko yung lola ko, yung on the way, papunta doon sa lola ko, merong mga palayan doon. And then, yung mga hikahos din ng mga farmers na nadadaanan ko, binibigyan ko sila ng groceries, bigas. Yung feeling na walang mapaglagay ng saya yung mga tao na yon. Yung unexpectedly na may dadaan at magbibigay sa kanila ng rice at groceries na hindi na nila kailangan pa mag-harvest ng mga tanim nila para ibenta, para makabili sila ng groceries or ng rice, no? Alam mo, ang sarap sa pakiramdam nung gano'n. Pero, syempre ngayon, dahil nandito na ako sa Pilipinas, hindi ko na kayang gawin yun. Wala na akong income. Yes, paminsan-minsan na lang, nagagawa ko pa rin yun. Pag yung mga nangutang sa akin ng may kalakihan ay nakakaalala na magbayad yan. So, bumibili pa rin ako ng groceries and rice at pinamamahagi ko yan sa mga maliliit na kababayan natin. Yes, syempre, hindi naman maikakaila. Dito sa aming area, marami pa rin dito guys ang mga secluded life, no? Yung tipong kahit gaano ka-hardworking sila, still not enough. Kasi nga, ang dami nilang anak no? Kung bakit ba naman, kung sino pa yung mahihirap, yun pa ang napakaraming anak. Oo. So, naalala ko ng mga panahon na kumukuha ako noon ng TESDA. So, may nagtanong sa akin, Wing, buti ayaw mo pang sundan yung iyong bunso. Sabi ko, nako, dalawa nga ang anak ko, sobrang hirap ko magpaaral, paano pa dadagdagan yan? So, ako no mga time na yun, guys, sumusweldo ako 150,000, no? Hindi pa nag-increase yung sweldo ko noon. 150,000 every month. Pero ayoko na sundan yung bunso ko. Then, yung mga tao, ng income nila sa isang buwan, hindi pumapasok na 10,000. Ang daming anak, Hindi ko maintindihan minsan, no, habang tinitingnan ko sila, sabi ko lang sa sarili ko, napaka-selfish. Sorry to say, ang tawag ko sa ganun, napaka-selfish, kasi iniisip lang nila yung kaligayahan nila, kung paano sila magre-release ng body heat nila. Hindi man lang nila iniisip yung bata na ilalabas nila dito sa mundo, paano ang kinabukasan, 'di ba? Paano magpaaral, no? Paano mo sila mabibigyan ng tamang pagkain, 'di ba? So dapat being parents, kung ikaw talaga ay mapagmahal na parents, iisipin mo rin 'yun. Iisipin mo yung bago ka magdala or maglabas ng bata dito sa mundo, make it sure na kaya mong buhayin. Make it sure na mayroon kang good resources na pagkukunan para mapag-aral mo yung bata, para maiparamdam mo yung masarap na buhay, di ba? I mean, nanggaling na nga tayo sa hirap. Bakit
gugustuhin pa natin na maranasan pa ng mga anak natin yung hirap na pinagdaanan natin. And you know guys, that is one of the reason kung bakit talagang kinaya ko yung hirap sa abroad kahit halos hindi ko nakayanin. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako na lang yung maghihirap. Hindi dadanasin ng mga anak ko, mga pamangkin ko, yung hirap na pinagdaanan namin. So kaya kahit gaano kahirap yung trabaho ko sa abroad, yung mga part-time, alam nyo guys, nung ako nasa abroad pa, lalo na nung nasa Dubai pa ako kasi sobrang init, no? Hindi lahat ng pinagpa-part-timean ko ay right away pagbaba ko ng bus, ando na. No! No! Minsan napakalayo. Katulad, pag yung nagpa-part-time ako sa may Algosais, no? Or sa Sharjah, hindi right away pagbaba mo ng bus, ando na, no? Maglalakad ka. At yung lugar na yun, guys, napakainit, grabe. Yumuko ka, init. Tumagilid ka, ang init. Tumingala ka, sobrang init. Masusunog yung mukha mo. So, dahil nga yung trabaho ko ay aircon, so pag lumalabas ako, hipalos hindi kayanin ng brain B cells ko, brain veins ko, yung init. So, talagang tumudugo yung ilong ko, guys. Pero yung mga paghihirap na yun, kinaya ko yun. Pinilit kong lampasan yun para lang mapag-aral ko, nabigyan ko ng highest education. Yes, you heard it right, highest education. Yung aking mga pamangkin, mga anak ko. Yes, kasi nga sabi ko sa sarili ko, kailangan ko sila mapag-aral lahat para hindi na nila mapagdaanan yung hirap na pinagdaanan ko at pinagdaanan namin magkakapatid. Kaya sa panahong ito guys, yung dito na nga ako, for good na ako din sa Pilipinas, and then lahat ng mga pinag-aral ko, hindi nila ako makumusta, no? Isang bisis, nag 50-50 ako. Nagkaroon ako ng pneumonia. Tapos, hindi ako makahinga. And all of a sudden, bakit nagkaroon din ako ng hika at the same time. Tapos yung tipong pag umubo ako, dire-diretso, hindi na ako makatulog. I mean, talagang hirap na hirap ako. Talaga nag 50-50 ako noon. Ni wala man lang ni isa sa akin guys na kumusta ka na tita? O tita, baka kailangan mo yung financial. Meron ako dito kahit man lang. Pakonsuelo de bobo man lang ba, no? Pero alam nyo guys, hanggang sa nag-survive ako, wala man lang tumawag sa akin. Oo, totoo. Talagang nakakaiyak talaga. Minsan, sabi ko nga sa sarili ko, ay nako, Rowena, stop being self-pity kasi walang mangyayari. Kaya lang, tao lang tayo no? Normal human being, sabi nga nila, no? Hindi mo mararamdaman yung sakit kung ikaw ay hindi na tao. Pag tayo nakakaramdam pa rin ng sakit, nagsi-self-pity pa rin tayo, we have to be thankful kasi we are a normal human being. We are a normal mentality. Basta wag lang sobra, no? Alam lang din natin yung limits. Ayan. So, dito nga sa mga dinadaanan namin na ito, nag-i-enjoy na rin ako sa mga nadadaanan kong mga animals. So, yung Carabao na yun. Kita mo, enjoy na enjoy ako kung tinititigan sila. At yan, habang nagra-ride kami, talaga namang tinititigan ko lahat yan, mga puno na yan. Yan, na-appreciate ko lahat yan guys, no? And I keep saying na very blessed tayong lahat kasi yung biyaya ni God sa atin talagang non-stop, no? So, alam nyo guys, na-realize ko pag ako ay nagsi-self-pity, dapat pala i-recharge natin yung courage natin. Imbes na i-continuous natin yung ating pagsi-self-pity, why not punta tayo sa kabundukan, no? Ayan, pag nakita mo yan, yung mga dahon na yan na sumasayaw-sayaw, yung cloud na so for beautiful, yes. So that is one of the blessing of God, yes. Ayan, kita mo. So ayan, kita mo yung mangilan-ngilan na wildflower, no? Sa mga daan. So, napakaganda. At dito nga, nakarating na kami. So, andito na. So, ayan, ang aking brother. Ayan, ang aking dalawang brother.
Ayan, so iniwan na nila ako at ako ay dahil nga mahilig ako sa flower. So nakakita na naman ako dito ng bulaklak. Oh, 'di ba? Oh. Picture lang muna. Take a film sa flower. Wild to, guys. Oh, 'di ba? Ang ganda. This is wild tree na napakaganda ng bulaklak. Look at that. Purple. At talaga namang in-enjoy ko muna siya bago ko siya iniwan. Hanggang sa tinatawag na ako ng brother ko, Ate Weng, halika na. Akit na tayo. Kasi titingkad pa ang init. Pero talaga naman nag-enjoy pa ako doon sa mga nakikita ko na yung bulaklak no. At dito nga sa pagkakataong ito, ang ating daanan dito ay medyo hindi na ganun kaganda. So, dito ay kailangan kong magdahan-dahan ng paglakad, no? So, nakita nyo, yan ay kawayanan at frequently nakakakita ang brother ko dito ng snake. Yes. So, kaya naman talagang tingin ako. Pero bago ako mag-continuous ng paglalakad, as usual, take a photo. Yes, ayan. Nakita ko kasi yung cloud. Very invigorating looks. At ayan na nga. Simula na naman tayo sa ating paglalakad. Hala, Tita Wena, lakad. Lakad, Tita Wena, bilisan mo. At sumisingit na ang araw, no? Masyado na matingkad ang init. Ayan. Pero gaano pa man kasangit ang init, Tita Wena is always on the go. Alam nyo guys, one thing sa sarili ko, no? Once nag-decide ako for something, no one can stop me. Katulad nito, sabi ng brother ko, ayan, nakataklis pa ako ng itak dito guys. O, tinan mo, talagang taga-bundok si Tita Wena. O, diba? Iyan ang get up ni Tita Wena. O, nakataklis pa talaga ng itak. Diba? O, tabunan natin yung bilbil para hindi masyadong kita. Ayan. So, let's continue the topic, no? So, sabi ko nga, pag ako nag-decide, no, sa sarili ko o sa buhay, no one can stop me. So, sabi ng brother ko, sigurado ka ba, Ate Weng? Rowena ako, pero ang tawag ng family ko sa akin is Weng. So, sabi ng brother ko, sigurado ka ba, Ate Weng, aakyat ka dun sa bundok? Medyo matagal-tagal ka na, no? Decade ka na hindi nakakarating dun, baka hingalin ka na, medyo tumaba-taba ka na ng konti. Sabi ng brother ko, but honestly talagang tumaba ako, hindi lang konti, no? Siyempre, nasa bahay lang. So, ayan, sabi ko, I'm okay. Gusto ko talaga umakyat ng bundok. Ayan. Gusto ko kasing ma-enjoy yung mga biyaya ni God, yung gubat, no? Yung mga wild grass. Ayan. So, sobrang bait ng brother ko. Actually, kung hindi niya ako kasama, kanina pa yung nakarating doon sa lupa namin. But since kasama niya ako, mabagal maglakad, so hinihintay niya talaga ako. Alam mo, itong brother ko na ito, itong youngest brother ko na ito, si Reynante. Napaka-patience talaga nito, no? Napakabait na bata, no? So, I love him so much kasi ramdam ko sa kanya na siya lang yung nakakaramdam talaga ng hirap ko, yung hinagpis ko sa buhay, at laging andyan siya para ipasipay niya ako. Ayan. So, medyo nakitiri na ako sa pagkakataong ito, ano. So, ayan. So, ayun guys. So, dito ay papasok tayo sa kawayanan. Ayan, so silong ito guys ng kawayanan. Bali gitna ng kawayanan yung dadaanan natin. Ayan. Ayan. Kita nyo. So ayan, let's just continue walking. At dito nga may mga ulat Ito, familiar ba kayo sa damo na to? Ito kaya ako naka-jogging pants. Kasi, pag hindi ka naka-jogging pants, pa naka-shorts ka lang at nadaanan mo yan, ako, mahihiwa ang legs mo. Ayan, no? Ang tawag dyan ay ulat. Yes, ulat. Yan. Pag yung nadikitan yan ang legs mo, siguradong hiwa. Yes, napaka-sharp niya. Kaya ako, pag umaakyat ako ng bundok, lagi akong jogging pants at sweater, ayan, no, para protected ako sa mga sharp na grass. Yes, ayan. At dito nga ay mayroong small river, tiny river. Na-miss ko to. Ayan, look at that. Alam nyo guys,
Hindi ko makakalimutan yung gantong tiny river. Kasi nung kami ay bata pa, dahil nga sobrang hirap ng buhay, no? Napakalaki ng pakinabang nito sa amin. Oo. Talagang pinupuno ko yan ng layak or bato para mabuhay doon yung mga isda at hipon, no? At talagang pinapalaki ko talaga yung mga hipon na yun at isda. At excited akong hulihin sila pagkatapos ng 3 buwan. Dahil mayroon na kaming pang-ulam. Yes. Ayan. So, meron na kaming pagsasalo-salunan na magkakapatid. Yes. Ayan. So, yung mga senaryo na yon ay isa sa mga naging dahilan kung bakit lalo ako nagsumikap sa buhay. Para kahit paano makabili ako ng lupa, makapagpatayo ako ng bahay, na pag kami ay sama-sama na magkakapatid, kasama ko ang mga anak ko, mga magulang ko. But unfortunately, ang mama at papa ko, maagang kinuha ni God. Ayan. So, akala ko nga pag for good ko dito sa Pilipinas, kasama ko pa rin sila. Pero, hindi na pala. Pero, ganun talaga siguro ang buhay. Dito guys, ay napakaraming maliliit na isda. Ayan. Daming isda dyan. Ayan, o, nakita nyo. Nagagalaw-galaw na yan. Isda yan, no? Mga hipon. Ang dami. Yes. O, ayan. Kita nyo. Ang daming tawag doon. Yung pasayan na hipon. Dami dyan, guys. Dyan sa tiny river na yan. Natitim nga ako. Gusto ko nga silang hulihin, eh. Kaya lang, hindi naman panghuhuli ng isda yung pinunta ko dito. Gusto kong mamundok. Gusto kong manguha ng star apple. Pero matagal pa namin yon bago marating. Dahil malawak-lawak pa ang aming babagtasin na dadaanan. Itong tiny river na to, no, medyo mahaba-haba ito guys. Sa haba nga niya, hindi na kami natapos na magbagtas ng tiny river na ito. Pero nag-enjoy naman ako guys na tingnan ang tiny river na ito kasi nga ang daming isda. Ang dami itong dinadaanan ko ng mga tubig, no? Ang dami, no? Mga palangoy-langoy na hipon at isda. So talagang enjoy na enjoy ako dyan. So ayan, so medyo kati na naman yung ating dinadaanan dito. Ayan, samahan nyo lang ako. Let's just continue walking. Walking and walking. Ayan, sa pagkakataon nga na yan, medyo hingal na ako dyan guys. Pero I'm enjoying. Sabi ko nga, ayan, na burn yung aking mga cholesterol. Ayan, so very very careful ako dito kasi very slippery, no, madulas. Ayan, medyo nakasapatos lang ako dyan, hindi ako nakabuta kasi yung buta ko ibinigay ko dun sa nagtitinda ng tinapa. Naawa kasi ako dun sa nagtitinda ng tinapa kasi yung tsinelas niya ay na putol. So binigay ko yung buta ko na bagong bili ko. So ako ngayon walang buta, nakasapatos lang ako. Ayan na naman, nakakita na naman ako ng bulaklak ko, ganda. I love flowers talaga guys. I'm so in love with those type of flowers, no? Talaga namang ayan. And I love this type of color. It's a purple. Pink purple. I love it. Actually, yung aking lipstick at saka yung bulaklak magkakulay. Ayan. So, ayan na naman. Nandito na naman tayo sa tiny river. Alam nyo guys, ang bata pa ako. Yung ganyan, no? Yung sulok-sulok na yan. Dinudukot ko yan, no? Wala akong pakialam kung may ahas ba dyan. Hindi ko naiisip yung may ahas. Basta ang naiisip ko noon, makahuli ako ng isda at hipon, lulutuin namin para kami magkakapatid ay mayroong ulam. Yes, yun lang ang nasa isip ko noong mga panahon na yon. Sobrang hirap. Ay, nako guys. So, for sure, maraming makaka-relate sa akin sa sitwasyon na ito, no? Kaya talagang pinagsikap ko, pinagbuti ko yung aking pagtatrabaho, no? Talagang sinikap ko guys na makapag-aral ako. Hindi ganun kataas, pero sinikap ko na may matapos ako para makapag-abroad ako. And then, pagdating ko sa abroad, sinamantala ko yung nasa abroad ako guys. Talagang lalabas ko ng trabaho. Hindi lang ako sa hospital nagtrabaho sa abroad guys.
Unang pinagtrabahuhan ko is a world project. Ito guys, sa Dubai to ha. Yung Nakil World Project Dubai, no? So, naging member din ako doon. Naging party ako ng kumpanya na yon. Wilker Hospital. Yes. Iranian Hospital. Yes. Dubai Hospital. Al Rafaa Hospital. Yes. Marriott Hotel. Yes. Abari Hotel. Naging party ako ng mga yan guys. Golden Pork Restaurant. Yan ang mga naging trabaho ko. Meron pa pala. Al Rawabi Dairy Company. Yes. So ito yung mga company na na-joinan ko while nasa Dubai ako. Continuous kasi ako guys sa Dubai na 15 years. And then nung naisip ko, nagiging binata na yung mga anak ko. So, magka-college na. Ang liit lang ng sweldo sa Dubai, guys. Maganda lang ang buhay, pero napakaliit ng sweldo. So, kaya, nag-decide ako na mag-forward sa Singapore. Kasi, sa Singapore, maliban sa malapit na dito sa Pilipinas, at the same time, ang laki ng sweldo. Alam nyo ba, yung sweldo ko sa Dubai, no? Isang buwan na actually, Wilker Hospital is malaki ng kumpanya. Narinig nyo ba? Lahat ng mga minention ko na company na pinag-joinan ko, malalaking company, no? But believe it or not, ang sweldo ko, guys, $2,200. 2,200 dirhams lang. Then, tumaas yung sweldo ko, naging 2,800 dirhams, no? Sa $, sa Singapore, nung ako ay lumipat na sa Singapore, yung $2,800, isang buwan ko, no? Alam mo ba, inapat na doble yun ng sweldo ko sa Singapore. Yes. Kasi, yung $2,800, that is only 30,000. Pero sa Singapore, sumusweldo ako ang unang sweldo ko sa Singapore is 150,000. And then, syempre, nag-increase dahil sa demand na rin natin, no? Na-upgrade na rin yung ating skills and knowledge. So, sa Singapore, ang advantage doon, once na talagang matyaga ka, masigsa kang mag-aral, and then na-upgrade mo kaagad yung skills and knowledge mo. Every 3 months to 6 months, nag-i-increase ang sahod mo. So, umabot na yung sweldo ko ng 180,000 na. Pero, ang tanong ko sa sarili ko, ang laki na ng sinusweldo ko kung tutusin, no? But still not enough. Yes, still not enough. So, alam nyo kung bakit lang ako nakakaipon ng pakunti-kunti. Yun nga, nagpa-part-time ako. So, kasi hindi na ako sa hospital nag-work sa Singapore, sa spa na. Naging therapist ako, no? And kasi physiotherapist nga ako, I mentioned, no, earlier. So, ayun. So, therapist ako doon. Then, so, yung pinagtatrabahoan ko na spa, pag yung hindi makakuha ng schedule, no? Kasi by schedule yung treatment sa amin, guys. So, ayan. So, i-treatment ko nilang sila sa bahay nila para, ayan, hindi na sila pupunta sa spa namin. So, ito nga, dito sa pagkakataong ito, nakita nyo, tumulay ako sa napaka-tiny na tulay, no? Ayan, buti naman yung pamangkin ko, hinihintay niya ako. So, ayan, o, diba? Love ko yung pamangkin ko. Love ako niyan. Tingnan mo, super cute. Oh. So, ayan guys. Ang haba na ng kwentuhan natin, ano. Nag-enjoy ba kayo sa aking life details? Ayan. So, sana naman na-appreciate nyo yung aking life details. At dito nga ay nakapasok na kami. Ito guys ay lupa ko na to. Ito na yung lupa ko, no? So, parte na to ng lupa na nabili ko. Kung yung mga nakikita nyo, mga niyog na yan, ayan, isama nyo na yung mga damo. Sama nyo na yung mga damo na yan. Yan, pag-aari ko na yan. Mula dun sa tinulayan natin kanina na tiny bridge, no? Yun ay akin na. Yes. So, hanggang sa makarating na dun sa dulo, ayan. So, samahan nyo lang ako. So, ayan.
Oh, so dito sa pagkakataon na yan ay medyo na-amaze na ako kasi yung mga niyog na yan dati maliliit lang yan. Maliliit lang. Ayan, ang daming bunga nga ng ano, oh, ng barberry. Ayan, makita mo yung mga blueberry. Ayan, mga cranberries. Ang daming bunga. Di ba? Ayan, so lakad pa kami hanggang doon sa dulo. Hingal na ako dyan guys. O, tingnan mo. O, hingal kabayo na si Tita Wena. Ayan, sige, lakad lang Tita Wena. Lakad lang ng lakad. Pasasaan ba? At makakarating ka rin. Yes. Nag-i-enjoy ka naman ng kalalakad, di ba? Yes, obvious naman. Yes, ayan. Sige, Tita Wena, lakad lang. Oh, wow, dito ay may mga pinya. Oh, di ba may mga bunga yan. And yes, pagdating ng harvest time, wow, ang lalaki ng pinya na yan guys. Pag harvest time, malaki pa yan sa ulo ko. At ang napakasarap. Ang tawag dyan ay Formosa. Yes, Formosang pinya. Yung napakalalaki na napakatatamis. Yes. Ayan. So, I'm also blessed, no, sa isang brother ko na sumunod sa akin. Kasi napakasipag niyang mag-alaga nitong aking naipundar na lupa. So, ayan, medyo nalulungkot nga ako kasi hindi ko siya matulungan na mapatabasan. I mean, yung magpapatabas kasi magpapahawan, ano, kailangan mong magbayad ng tao, no? Eh, since wala nga akong resources, wala akong income, hindi ko man lang siya matulungan na bigyan siya ng pampatabas para may katulong siya magtabas. Ayan, pero gagawa tayo ng paraan. Saan ba at makakamit natin yan, yes. So, tinan nyo, may mabunga yung saging, ang daming bunga ng niyog. So, ayan guys. O, diba? Ang sarap ng pakiramdam. So, ito na yung katas ng aking pinaghirapan. Isa ito sa katas ng aking mga pinagtiyagaan sa abroad. Yes. Ayan. At alam nyo ba, itong lupa ko na ito, nabili ko ito, I was only 24 years old. Yes. I was only 24 years old. Nung binili ko ito, yung aking youngest is only 2-year-old. Yes. 2-year-old pa lang siya. So, ngayon ang youngest ko ay now it's 30 years old. So, yung brother ko, ito yung brother ko yung nag-aalaga ng lupa na ito. Yan, bait din yan. Yan. So, ibibigay ko na nga lang sa kanya yung excess nito sa title para i-transfer ko na lang sa kanya para mayroon din siyang sariling lupa. Para lalo siyang ganahan na alagaan, no? Para hindi lang siya ay, ito na yung aking star apple, guys. Oh, 'di ba? At ang brother ko nga, ang bilis. Excited din pala siya. Kala ko ako lang excited, siya rin pala. Oh, 'di ba? Nandun na sa taas ang brother ko, nakapanungkit na siya kagad ng star apple. Oh, ayun. Oh, 'di ba? Akala ko ako lang yung super excited. Tinatago lang pala niya sa puso niya. Siya rin pala super excited. Dito nga, oh, may saging. Mura pa yan, guys. Pero tingnan mo, napaka tatataba, ano? Ang laking buwig niyan pag yung nahinog na yan or tumigas na. Ayan, halika, punta tayo. Balikan ulit natin yung ano, star apple. Oh, at ako rin, gusto ko rin mga akyat. Ang tanong, kaya ko bang akyatin ito? Ayan. Oh. Wow. Tingnan mo naman. Ayan, sarap ng star apple. Hmm. Itong pamangkin ko na to, lagi to nakadikit sa akin. Favorite tita niya ako eh. Favorite ko rin siyang pamangkin, matalino siya. I mean, lahat ng pamangkin ko matatalino. Pero syempre, iba kasi yung lambing ng bata na to. Pagalitan mo siya, pag nagkamali siya, nakikinig lang siya. And then, never repeat again. So, that's why I love her. Yes, so dito nga ay nakakuha na kami ng star apple at
Mangangain na kami ng star apple. Yes, yes, yes. Ingat ka dyan, brother, ha? Ingat ka dyan. O, baka mahulog ka, ha? Hawak kang mabuti. Ayan. Akyat kaya ako dyan, Brad? Hindi ako kaya ng puno. O, kunin ko na lang daw ito. Ayan, sabi niya, mayroon ka namang abot dyan na puno. O, sambutin daw, sambutin, sabi ng brother ko. Ayan, sambutin ko daw yun. Hindi ko masasambot pag hawak ko ang camera. Kailangan ko ibaba muna ang camera para masambot ko siya. So, dito nga ay magtatabas muna ako. Ayan, sabi ko sa brother ko, dyan ka muna sa kayo nituhan. Dito muna ay magtatabas ako. Ayan, para matanggal yung mga mahahaba na mahaba na dahon. Ayan, ayan, no, para maging hawan yung mga matataas na damo. Ayan, tabas-tabas ko lang. So, ayan guys. So, ganyan talaga ang buhay ko pag ako umaakyat ng bundok, no? So, very, very natural, normal, enjoying life in the mountain, stress-free. Alam nyo guys, honestly speaking ha, dito sa kabundukan, talagang stress-free talaga, no? No stress at all. I'm telling you. Masipag ka lang, talagang hindi ka magugutom, yes. Kaya, sabi ko nga, no, napakaswerte ko din kasi nga ang aking brother ko na sumunod sa akin, talagang pinagyaman niya ang lupa na to nung namatay na ang papa ko. Nung buhay pa ang papa ko, guys, papa ko at siya ang yayaman ng lupa na to. Pero, nung namatay na yung papa ko, so, hinan over na niya. Ayan, so siya na ang nangangalaga ngayon. Ayan. Ang brother ko, enjoy na enjoy dyan sa kayo nito. Brad, ingat ka dyan ha. Kapit ka mabuti, baka mahulog ka. Ayusin mo yung tinatapakan mo at baka mahulog ka. So, ayan. O, kita nyo, mayroon pa akong itak na dala. O, nakataklis-taklis pa yan sa akin. O, mali pa yata yung pagkalagay ko ng itak sa kaluban. Buti na lang, hindi ako natusok. O. So, ayan guys. So, kayo ba? Marunong din kayong mamundok? So, aking pamangkin nga, oh. Talagang enjoy na enjoy siya sa pag-arrange ng mga na harvest ng aking kapatid na kayo nito. Ayan. Mamaya kukunin ko ito guys. Oh, hinog na yan. Ayan, yung kayo nito na yan. Maya-maya lang. Ako ang mag-harvest sa kanya. Yes. So, ayan guys. Huwag kayong magsawa na panoorin ang video na to. Ayan. Sana ay mapanood nyo ng buo ang video na to para makatulong na rin sa akin sa aking revenue. At matulungan mo. Kung kayo ay naka-wifi, no? Please help me watch fully this video para makagain ako ng revenue ko at nang makatulong na rin sa akin at nang makuha ko na yung sweldo ko sa YouTube. Maliit pa lang din kasi yung sweldo sa YouTube, no? So, inihintay ko pa na pumasok ng $100 bago ko siya makuha. So, hopefully, pag manunood kayo, panonoorin nyo ng buo ang video ko na ito. So, makukuha ko siya very soon. Ayan. So, purposely, hinabaan ko ang video na to. Sabi nga ng karamihan, huwag masyadong mahaba ang video kasi naboboring yung mga nanonood. Ay
hindi nila natatapos ang video. But hopefully matapos nyo ang video na to. Ang dami ng harvest ng aking kapatid, oh. Sobrang tatamis niyan, guys. Promise. Sobrang tamis. Para siyang may milk and sugar. Very milky siya and very, very sweet. Yes. Ayan. So, nakita mo yung aking pamangkin. Oh, napakatyaga niya, oh. Ayan. Nabasag na. Sobrang, lumon na siya, lumon. Ayan. Sarap niyan, guys. Promise. Ayan, nabasag na siya, oh. Ayan. So, hali kayo. Kainin natin to. Sarap. Wow. Tinitingala ko ito. Abot ko to eh. Para kukunin ko siya. Ayan. Mangain muna tayo. Halika, guys. Mangain tayo ng kayunito. Yummy. Sarap. Ang tamis. Kain tayo, mga guys. Ayan. Sobrang sarap. Grabe. Hindi mo talaga pagsasawaan ang lasa ng kayunito na to, guys. Sobrang tamis niya. And very, very milky. Milky and creamy. Iba talaga yung variety ng kayunito na to. Very high class. Napakataas ng niya, quality. Yung ibang kayunito, hindi siya matamis. Pero ito sobrang tamis and very creamy. Tamis. Sabi ko nga sa brother ko, sana paramihin niya itong na to, puno na to. Pero yung puno na yan, guys, itinanim yan. Yung buhay pa ang papa ko, no? Ang bunso ko is only 10 years old yata, no? So, can you imagine kung magbubuhay ulit ng panibagong ganyan? Naku, tanda ko na nun. Baka hindi ko naabutin. Ayan, hayaan mo na. Sapat na yan. Isang puno na yan. Pero anyway, kung magtatanim ng marami pang puno, so pakikinabangan ng mga bata. Ayan. So, importante, yung mga bata ay yung mga papalit na generation sa amin, hindi na sila magugutom. Kasi, nagtrabaho ako sa abot ng aking makakaya para may maiwan sa kanila na ikabubuhay nila at hindi sila magugutom. Yes. Ayan, kita nyo, sarap ng kayunito. Grabe. Sobrang tamis. Sobrang tamis. Ayan. Ayan, at enjoy nga ako dyan kumain ng star apple. Ayan, sambutin ka raw, sabi ng brother ko. Ayan, sabi ng brother ko, sambutin mo na lang, Ate Weng, para hindi na mabasag. Siyempre, pagkatapos kong sambutin, balik naman ako sa pagkain. Diba? Yes. Magpapasawa muna ako na kainin ang mga kayunitong ito. Malapit na kasi, guys, matapos ang season ito. No? End of April, tapos na yung season ng kayunito. Actually, this time, yung bunga nito, no, lahat hinog na. So, means, pagkatapos ng mga ito, kukunti na lang yung natitira na mga hilaw pa. Pagkatapos ng mga ito ay wala nang susunod. Next year naman ulit. Yes. Sana mag-provide siya ng maraming sanga na mababa. Para mas marami siyang ibunga. Yes. Sana hanggang sa puno yung kanyang mga sanga na i-provide. Ayan. So, kita nyo ang dami. Tinan mo, tuwan-tuwa talaga ako. I-flex. Mga star apple. Ayan. Para makita ng mga friends.
Para akong tingok-ngok eh. Oh, talaga namang, oh, di ba i-flex pa? Oh, sige. Tuwan-tuwa ako dito guys kasi sabi ko sa pamangkin ko, picturean mo ko, hawak ko ang mga kayo nito. Yung pala, binibidyo niya. Ayan, dumating yung brother ko. Nakahubad kasi napakainit daw. No. Sabi ko dito ka sa likod ko para kasama ka sa film. Oh, ito na yung brother ko. Bumaba na ng kayo nito. Oh. Yan, yan dalawa na yan. Ayan, yan yung bunso. Bunso kong brother yang naka-sombrero. Yung nakahubad, siya yung sumunod sa akin, no? Mukha lang matured yung mukha niya kasi nga masyadong sagad sa trabaho. Tapos kagagaling lang niya sa trangkaso, payat. Kaya binabitamins ko nga siya para tumaba-taba ng konti. Daming kayo nito guys, oh. Yummy. Praise the Lord. Hallelujah. Sobrang bait ni God. Daming blessing. So, ayan, halika na. Maglakad-lakad na ulit tayo dito sa aking kabundukan. Ayan. Tingnan nyo naman. Ganda, oh. Ayan. Dito ay may katmon. Wild fruits. Ayan. Ayan, mga guys. Kayo ba ay familiar sa katmon? Ayan. Ang dami ditong puno ng katmon wild fruits. Ayan. Pero maasim siya eh. Ayan. So, halika. Samahan nyo ako. Magala-gala tayo dito. Ayan. Lakad lang. Tita Wena, ikutin mo yung iyong katas ng pinagpaguran. Yes. Ayan. So, ayan. So, malaki na yung mga hindi bang niyog na bagong tanim. Diba? So, ayan. Halika at samahan nyo lang ako. Samahan nyo lang akong panoorin ang ating video. Ayan, dito ang daming gabi, oh, laing. 'Di ba? Oh, sinong gustong maggulay diyan ng laing? Ayan, oh, dami. Gusto nyo bang maglaing? Ayan, mamaya guys, kukunin ko yan. Gugulayin ko. Ayan. So, dito, dahil nga bundok, no? Walang gabok. Yes, hindi katulad sa city na puro gabok. Alam mo nyo guys, pag yung ang bahay nyo ay city, katulad dun sa bahay ko, no? Dahil tabing kalye kami. Pag nagtanim ka dun ng any vegetables, oh my goodness. Bago lumaki yung vegetables mo, nabalot na siya ng gabok. Yes. Pero dito, wala talagang kagabok-gabok. Pollution free. Yes. Ayan. Pagkatapos nating mamasyal dito guys, sa kalawakan na ito, mamaya-maya ng konti tayo ay kakain ng buko. Yes. Nakakamiss, no? Gusto ko yung sabaw ng buko, yung freshly harvested, no? Yung sarap ng sabaw na very, very fresh. Alam nyo guys, gamot yun. Gamot siya sa gallbladder. Dito nga ay may napakagandang halaman, oh. Tingnan mo. Oh, 'di ba? Ganda. Look at that.
Super gorgeous. Ganda. Diba? At dito nga ay may patago-tago pa ako sa dahon ng niyog. O, diba? Talagang ini-enjoy ko dyan guys yung every moment ko habang nandiriyan ako sa bundok. At dito nga ay meron dragon fruit. Yan. O, umabot na sa lupa. Puputulin ko lang ito at itatanim ko. Yan. So, ayan. Tatanggalin ko lang yung bulok at tatanim ko siya dun sa malapit sa bahay. Yes. Ito yung katmon guys, daming bunga. Kaya lang sobrang asim niyan. Ayan siya oh. Familiar ba kayo sa prutas na ito? Daming bunga. Kaya lang sobrang asim. Oh, 'di ba? Balik na tayo ulit sa kayo nito. Sabi ko sa inyo, abot ko 'to eh. Ayan, hinog na yan. Syempre, take a photo muna. With kayo nito. Oh, 'di ba? Ay nako. Very invigorating yung feeling ko dito, no? Sarap. Ayan. Siyempre, take a photo muna bago putihin. Ayan. So, kunin ko na siya. Diyan. O, diba? What a wonderful feeling. Oh, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. What a wonderful feeling. Ayan, meron pang isa dito. Kukunin ko rin to. Ayan. Ayan. Tinan mo yung brother ko, sobrang bait, no? Maranasan ko lang, ma-experience ko lang yung ako ang magputi. Inabot niya talaga yung sanga na yan. At iniabot na sa akin para ako ang magpipitas. 'Di ba? So, yun yung love sa akin ng brother ko. Daran. O, 'di ba? So, at least, kahit hindi ako umakyat, naranasan ko na pumitas ng star apple. O, ayan. Syempre, dahil ignorante ako, picture muna. O, 'di ba? Habang nagbibideo, picture. O, 'di ba? Talaga namang I really enjoy every single moment, no? So, ayan yung mga biyaya ni God. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. And we thank you for this wonderful blessing ended. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Sobrang bait ni God. Talaga namang napaka-priceless, no? Ng mga biyayang ito. Talagang, Lord, salamat po. Dahil, sa murang edad po ng pag-iisip ko nung araw ay pinagkaloob mo sa akin na mabili ko ang lupa na ito, kasi kung ngayon hindi ko na po ito kayang bilhin. So salamat ng marami, Lord Jesus, dahil i-guide niyo po ang aking pag-iisip nung aking kabataan pa, dahil imbis na maglakwatsa, bumili ng mga branded stuff, mas ipinasok mo sa isip ko yung mag-invest, bumili ng lupa.
Kaya Lord, salamat po ng marami. Alam ko pong isa yon sa napaka-strong na pagmamahal mo sa akin. Talagang i-guide niyo po, inilid niyo po ako para sa kabutihan, kagandahan ng buhay. Kaya naman Lord, patuloy ko po kayong pinapasalamatan at tinataas sa kataas-taasan, Lord Jesus. We love you so much, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. So dito guys, pupunta na tayo sa pagbubuko. Magbubuko na tayo. Nakakita na naman ako ng flowers. So, alam nyo ba, familiar ba kayo dito? Sa halaman na to? Ang tawag nito dito sa amin ay matangkwaw. Yes, matangkwaw. Yan, ang tawag sa halaman na yan. Pero, na-attract ang mga mata ko sa kanya. Kaya naman, video, take photos. Tito Wena. Ayan. So, dala-dala ko yung aking isang star apple. Pinagmamalaki ko. Sabi ko, ako nag-harvest niyan. Ako nagpitas niyan. O, diba? Parang bata lang. Talaga, pinagmamalaki yung harvest. So, dito naman guys ay aakyatin naman natin yung isa pang bundok kung saan ang aking youngest son ay magtatayo ng ano dito ng ano bang tawag doon? Kubo, penthouse, kubo. Hut pala yun, hut. Nipa hut, yes. So, dito siya magtatayo sa taas. Kung saan kita ang lahat. Alam nyo guys, natutuwa ako sa pamangkin ko. Kasi, kung saan ako magpunta, doon siya. Ayan, binigyan niya ako ng flowers guys, oh. Ayan, napaka-sweet ng bata na ito. So, sabi niya, may nakita akong flowers, tita. Nakita akong orchids. Bigay ko sa'yo. So, ayan. Oh, diba? Ang ganda nga naman ng orchids na to. Wild lang to guys. Wild orchids. Oh. Diba? So, tingnan nyo guys. Ito yung mga wild flower na makikita mo sa kagubatan. Ayan. Ganda oh. Look at that. Beautiful.
So, ayan guys. So, samahan nyo lang akong mag-sightseeing dito. Ayan. At maya-maya ng konti ay bababa na tayo ulit. At tayo naman ay manananghalian. Yes. So, while enjoy ko lang muna ang hangin dito sa taas. Tingnan natin yung ulap, oh. Oh, ayan. Alam nyo guys, very sunny pero dumidilim na yung langit. So, parang nagbabanta na yung ulanin. So, kailangan mag-rush kami na kumain. Dahil kami ay nakamotor. Pag kasi umulan, yung daan ay magpuputik. Mahihirapan yung motor namin na makapag biyahe. Yes. So, kaya kailangang medyo magmadali na kami. So, ito na guys yung space, oh, tinan mo. So, dito, ang tawag dito sa amin ay tagudtod. Yes. Dito sa tagudtod na ito, ay gustong magbahay ng aking youngest para pag yung nagre-relax siya galing sa trabaho, punta siya dito. Ayan guys, pag nandyan ka sa tuktok na yan guys, kita yung kalawakan. Napakaganda talaga. Tingnan mo, bumitin-bitin na ako dyan na parang monkey. O, diba? Sarap ng feeling. Sige, bumitin ka dyan. Baka hindi ka kaya niyan. Mabali yan. O, diba? So cute. Alam nyo, ang sarap ng feeling guys, no? Ganyan ka. Ayan. Tita Wena, you're so for bulky. Baka mabali yan. Ma-enjoy ka pa. Diba? Talaga namang enjoy na enjoy ako for my mountaineering. Diba? So, sino ang nagsabi na hindi kayo mag-i-enjoy sa mountain? Alam nyo guys, this time hindi ko na appreciate yung malling. Masyado maingay. So, this time, mas na-appreciate ko na yung ganito. Yung nature's gift. Ganda, ano? Super beautiful. Yes. Super duper beautiful. Ganda ng cloud. Very invigorating. O, diba? Tingnan mo pa lang yung cloud, ha? Talaga namang mag-i-enjoy ka na. Ayan, nagpakita ulit ang haring araw matapos ng makulimlim. So, ngayon ay uminit na ulit. Ayan. Sumangit na ulit ang init.
So, ito ang magiging kapaligiran ng bahay na itatayo dito ng aking youngest son. Yes. Nainita na yung aking pamangkin. Tutuwa ako sa pamangkin ko. Ang aking cutie pie niece. Ayan. So, ayan. Enjoy nyo na lang yung panonood nyo sa gubat. Ayan. So, this is another flower. Oh, di ba may mga bulaklak siya. So, ayan guys. Continuous nyo lang panoorin. So, tayo ay pababa na. Ayan. Bababa na tayo dito sa bundok na ito. O, diba? Hawak-hawak na aking pamangkin ang flower. Ang wild orchids. Yes. Alam nyo guys, ang aking niece na ito, sanay na sanay siya umakyat sa bundok. Yes. Sanay na sanay siya. Matulin pa siya kaysa sa akin. Yes. And I am so proud of her. Yes, at matalino siyang masyadong bata. Ayan. So sabi ko nga, sana kumita na kaagad ang aking social media network, ang aking YouTube, para mapag-aral ko ang batang ito sa private school, para masuportahan ko yung talent niya. Ayan. So, bibitin ako dito guys. Kaya-kayaan ito. Tingnan nyo. Ayan. Ano kaya? Hindi kaya mabakli ito? Wala lang. Gusto ko lang mag-alamangke. Bibilitin ako dyan. Diba? Oop. Oop. O, diba? Tawang-tawa naman ako sa sarili ko dyan, o. Diba? Alam nyo guys, matagal na kasi akong hindi nakakaakyat sa puno. Kasi nung ako bata pa, may lahi yata akong unggoy, no? Kasi, kahit napakataas na puno na aakyat ko yan. Kahit anong niyog na napakataas, kayang-kaya kong akyatin, guys. Pero this time, syempre, tumaba na ako, no? Payat lang kasi ako dati. Sabi nga nila, ang tawagan nila sa akin dati, bamboo. Kasi sobrang payat ko talaga. Syempre, siguro, no? Getting younger. O, diba? Reverse na lang natin. Getting younger kasi. Kaya, ayan, medyo nagiging bulky na. Ayan, pero, hindi naman yan sukatan kung paano mo i-maintain ang iyong kaligayahan. So, kahit we are getting younger na, o, diba? Understood nyo na yon, getting younger. O, diba? Dapat, alagaan mo pa rin yung hitsura mo. Alagaan mo ang katawan mo. Singit mo pa rin yung exercise. Guys, ganyan ako kabalki. But honestly speaking, every morning nag-i-exercise ako guys. Meron akong 1 hour cardio araw-araw. Yes. Yung aking cardio exercise ay 30 minutes na sa mga buto ko lang at muscles. And then another 30 minutes para burning fats. Yes. Bulky na ako niyan, but at least hindi na madagdagan. Yes. So, araw-araw, kung ako ay nag-i-intake, nag-i-induce ng foods and drinks sa aking body, every morning din naman ay binaburn ko yon. Kaya lang, syempre, pag ganitong age na kasi, hindi na ganoon kabilis ma-burn yung mga ginrow na fats ng ikinocontribute natin na food and drinks sa ating body circulations. Yes. Unlike yung nasa 20s, 25 hanggang gano'n, no? So, malipasan lang tayo ng gutom. Naglo-lose weight tayo kaagad, di ba? But this time, hindi na gano'n.
So, itong dragon fruit na to guys, pag namunga ito, ang dami. Kita nyo, no? Ganda. Yes, pag namunga yung mga yan, ang dami-dami. So, this time it's not yet season. So, ang season ng dragon fruit is September. Yes, kita mo yung pagdating ng September, pagdating ng August, no? Dami na nilang flowers, and then pagdating ng September, hinog na sila. Yan guys, no? So, message ko lang dito sa mga OFW ha. Sa mga OFW po na makakapanood nito, gusto ko lang malaman nyo na itong lupa na ito, ay binili ko po ito ng unang abroad ko. I was only 22 years old. Yes. I'm only 22 years old nung nabili ko po ito, no? So, medyo kinontrol ko yung sarili ko na bumili ng mga mamahaling gamit. Noong mga pagkakataon na yon, dahil nga bata pa ako, mahilig ako sa branded. Oo. Mahilig ako sa branded. Pero inisip ko, kasi there once na bumili ako ng branded na bag. Tapos nung nangailangan ako ng pera, nahirapan akong i-trade in ko siya at nahirapan din akong maibenta ko siya ng mahal. So naging lesson sa akin yon na rather than bumili ng mga expensive things, mag-invest na lang. Yes. So kaya naisipan kong bilhin ang lupa na ito. So isa ito sa mga na-invest ko guys. Yes. So sana kayo mga OFW ha, mga kapatid, kayo ay mag-invest, no? Bumili kayo ng lupa kahit maliit lang, patayuan nyo ng bahay or gawin yung farm, pataniman nyo ng mga fruit trees or niyog, saging, no? Or kahit anong prutas para pagdating ng time na kayo ay nag-for good na, so meron na kayong sariling lupa. Hindi na kayo mangungupahan pa. Meron kayong sariling lupa na pagtatayuan nyo ng bahay. Ayan. So, katulad nito, binili ko ang lupa na ito when I was only 22 years old. So, now, ay namumunga na yung mga niyog. O, diba? So, mayroon akong nakakain na buko. O, diba? Napaka ganda ng advance ang pag-iisip. Timo, napapakinabangan ng lahat. Actually, itong lupa na ito, napakalaking tulong nito sa aking kapatid. Dahil nga, dito kumukuha sila ng pagpapaaral sa mga bata. So, napakalaking tulong sa kanila. Ayan guys. Ayan, inom tayo ng sabaw ng buko. Ang sarap. Tamis. Ayan, so pagkatapos nating uminom ng buko, ay tayo naman ay manananghalian. Nagluto ako ng pasta. Bolognese pasta. Ay, hindi pala bolognese ito. Fettuccine pala to. Fettuccine pasta. Yes. Ayan, pakita ko sa inyo guys ang aking niluto. Ayan super cheesy. Ayan. So, hali kayo. Samahan nyo kami. Kami ay manananghalian. Ayan. So, para kami nagpipiknik dito sa gitna ng kabundukan. Ayan. O, diba? Ang sarap ng ganitong buhay eh. Diba? Napaka-stress free. Wala kang mararamdaman na stress sa ganitong sitwasyon. Napakalayo sa stress. Walang electric bills. Walang wifi bills. School bills. Diba? So, only for one day. Inilabas ko yung sarili ko sa stress. Ayan. So, ito yung mga pagkakataon na napaka-free.
ang aking mentality. Walang-wala akong nararamdaman na stress dito. Talagang purely enjoyment, no? Enjoy the natures, yes. Enjoy the blessing from above. This is another blessings. It is a deeper diving of blessings from above, yes. Sobrang sarap ng pakiramdam at sobrang sarap din ang kinakain ko. Sobrang sarap ng pasta, guys. Yes. Wow. Sobrang sarap ng pasta na to ng pagkaluto ko. Grabe. Ayan. Kain tayo mga guys. Kain tayo. Sabayan nyo kami. Kain. O ayan, sasayawan ko muna kayo. Dito po sa amin, sa bayan ng Quezon, may isang mataba na si Tita Wena. Sumasayaw-sayaw, sige, ikindak mo pa, lambutan mo naman ang iyong katawan. Pwede bang lambutan mo ang iyong katawan? Napakalatigas naman ang iyong katawan. Nagpapaimbot-imbot ka pa. Diyan. La 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 la. O, diba? Ganun lang kasaya ang buhay, guys, ha? So, ayan. So, malapit nang matapos ang ating video at sana ay meron akong naihatid na magandang panoorin sa inyo at sana ay kinapulutan nyo rin ng aral ang aking mga detalye ng buhay na isinyer sa inyo. At sana ay napasaya ko rin kayo sa kagubatan na aking ipinakita sa inyo. Ayan, so ang moral lesson ng video na to ay huwag tayong masyadong ubos-ubos biyaya pag tayo ay kumikita pa. Magtira tayo ng para sa sarili natin para pag dumating yung pagkakataon na matanda na tayo ay hindi tayo mukhang kawawa. And first of all, pag kayo ay kumikita, mag-invest katulad ng lupa na ito. So, like what I mentioned, nabili ko ang lupa na ito, 22 years old ako. So, double of my age now. Napapakinabangan ng mga niyog. Ayan, kinakain ko na yung buko, di ba? So, sana ganito rin ang gawin nyo. So, wag bili ng mga materials. So, ito naman ay suggestion lang, ha? Love ko kasi kayong lahat. Ayokong dumating kayo sa point na sobrang hirap na pinagdaanan nyo sa abroad and then at the end of your for good, so wala ka pa rin bahay, wala ka man lang naipundar na lupa. So, nangungupahan ka pa rin. I know how stress is ang mangupahan. Lalo na ngayon, napakabilis lang ng takbo ng panahon. Kababayad mo lang ngayon, ay, sa makalawa, isang buwan na pala, magbabayad na naman pala ako ng bahay. So, guys, pakinggan nyo ako mabuti. Ayokong danasin nyo yung ganong pakiramdam na stress ka sa lahat ng mga bills, no? So, habang bata pa kayo, samantalahin nyo, nandito man kayo sa Pilipinas, as long as kumikita kayo, save something and invest, buy even a little small land, no? Hindi naman din kailangan na makapagpatayo tayo ng mansion. It's up to you. Kung talaga bang excess masyadong okay, malaki ang kinikita mo, so magpatayo ka the big house as you can. Pero kung hindi naman, sapat lang din, kahit maliit lang na bahay ang maipatayo nyo, guys. Basta kayo ay may matitirhan at hindi kayo mangungupahan. Yes, yan ay sinasabi ko sa inyo para maiwasan nyo na rin yung sobrang stress. Kung kayo ay line of 20s, 30s, okay pa yung stress, tolerable pa. But once your age double that age already, so it's quite tough, no?
to carry the stress in our head. Mag-i-end na tayo ng video. Salamat na muli guys sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan at napadaan lang kayo sa aking channel, please consider subscribe and write a little bit longer comment for my revenue. Tita Wena always saying, thanks each of every one of you guys for watching.